Magandang araw sa lahat. Ngayon guys ay gagawa tayo ng ice candy. So meron tayong dalawang flavor, yung buko pandan at saka yung ube. Unahin nating lutuin ang ube. Dito sa kawaling ito ay meron akong 8 tasang tubig. Pinakuluan ko na ito at ilagay natin ang ating kalahating kilong asukal at nagdagdag tayo ng mga 1/4 na wash sugar. Pagkatapos, haluin lang natin ito ng haluin hanggang sa maramdaman natin na wala na tayong mahahalo na sugar. Kailangan tunaw na tunaw lahat ang asukal. So ito yung unang ingredients na nilalagay natin. Tandaan, 8 punong tasa ng tubig ang nilagay natin. So habang hinahalo ko ito guys ay nakabukas yung apoy sa katamtamang lakas lamang. Okay, so unang ilagay natin ang ating evaporated milk. So habang binubuhos natin ito ay siguraduhin nating ito ay hinahalo din natin. Ayan. Buhos sabay halo para mabilis humalo doon sa unang ingredients na kung saan yun yung sugar, and the next ang ating ube flavor na condensed milk. Ayan. So haluin lang natin siya guys. So 3 ingredients na yon, haluin lang natin. Ito ay nasa katamtamang apoy lamang. Ayan, so sinisimot lang natin yung mga natitirang gatas na dumikit doon sa ating lagayan. Okay, so haluin ito ay ulitin ko na sa katamtamang apoy lamang at haluin na natin ng haluin. Ayan, so yan yung natitirang gatas na nandoon sa lata. Okay, sige, halo lang. At meron pa tayong ilalagay na isa pang huling ingredients para makumpleto ang ating ube ice candy. Creamy ube ice candy. Ayan. So ito guys ay karagdagang kita o karagdagang pagkakitaan para sa pamilya. So ito naman yung ang gamit ko dito ay kasaba. Kasaba powder. Mas maganda ang kasaba powder, mas malapot siya kumpara sa cornstarch, no? So ito ang pinipili ko, kasaba powder. Hinalo ko ito, tapos ito ang pinakahuling mixture na ilalagay natin sa ating ice candy. Okay, so dahan-dahan itong ibubuhos at patuloy na haluin. Dahil pag hindi ito hinalo ng mabuti, magkaroon ng buo-buo. So dapat habang nailagay siya ay haluin lang siya ng haluin hanggang sa ma-attain natin yung tamang consistency. Oo, yung consistency ng ating ice candy mixture. So ayan lang. So mga 10 to 15 minutes ko siyang hinahalo sa mahinang apoy hanggang sa tuluyang maluto at tuluyang lumapot. Oo. So habang hinahalo hinahalo natin ang ating mixture, nag-i-evaporate yung ibang tubig. Kaya ito ay nagkukos ng pagiging malapot ng ating mixture. So kapag ang ice candy ay ganito ay magiging creamy na siya. Okay, so tuloy-tuloy lang tayo sa paghalo. Ayan, so yan lang, ganun lang kasimple ang gawin. Kailangan lang tiyaga, matyaga lang talaga sa paghahalo. Hindi pwedeng mabilisan dito guys. So hintayin natin na medyo lumapot siya.
Ayan, so sa pagkakataong ito ay napapansin natin na medyo malapot na ang ating mixture at nabawasan na ng konti yung ating mixture. Ibig sabihin, nag-evaporate na yung tubig ng konti. Okay, so ayan na. So okay na siya. So lutong-luto na yung ating ice candy, pati yung ating cassava powder. So tikman lang natin kung tama na yung kanyang lasa. Okay na, sabi ni Nits. So ilipat natin ito sa isang container para madaling lumamig bago natin siya balutin. Dahil gawin pa natin yung isa pa nating flavor, yung ating buko pandan. Okay, so set aside lang natin ito at itapat natin sa electric fan para madali siyang lumamig. Para pagkatapos ating magluto ay makapagbalot tayo. Ito yung natira, so ihiwalay na lang natin. Ayan. So tapos na yung una nating flavor. At itabi muna natin habang niluluto natin ang buko pandan para siya ay lumamig. So syempre, simutin natin yung ating natitirang mixture na nakadikit sa ating kaldero. Ayan. So malapit na. So dagdag kita ito, guys. So ito na ang ating nagre-ready na tayo para sa ating pagbabalot. So meron tayong imbudo at ating takalan para maiwasan natin na mag-iba-iba ang iba-iba ang haba o kaya yung laman ng ating ice candy. So ang gamit ko dito ay patok ice candy wrapper na 1 3/4 ang sukat. Ayan, 1 3/4 ang sukat niya. Okay, so ito lang yung next process. Ilagay lang natin ito. Sukatin natin doon sa ating panukat at ilagay natin sa ating imbudo. Okay, so iwasan lang natin na medyo makalat para hindi siya messy. Okay, so sa procedure na ito, ganito lang paulit-ulit. Tapos, ayan, ang ginawa ko, nagtakal muna ako bago itatali. So medyo nag-iisip din ako ng mga paraan para mapabilis yung aking paggawa. Okay. So, ito ang unang gawa natin. Okay, so ito ay itinali na. Pwede siyang itali ng kamay at natuto din naman ako na magtali gamit yung lubid. Yung natutunan natin, yung paano mapadali ang pagtali. So, depende sa inyo kung itatali ninyo gamit ang kamay or itatali ninyo gamit ang panali. So, pinakita ko dito kaso hindi gaanong detailed, no? Sa susunod, ipakita ko ng detalye kung paano itali ang ice candy gamit ang panali. Ayan. So, natakpan. Ipakita ko sa inyo na very close up para malaman nyo kung paano. Okay, so, ayan. Hihilain lang. Pero medyo mahaba lang yung ating wrapper. Kaya, parang naka-ribbon siya. So, gupitin na lang yan. Mabilis din naman siya. Ayan. Yan yung difference sa dalawa. Okay, so ito na yung ating mga nagawa. Patuloy pa rin tayong gagawa. Ayan, so nandito na rin yung ating buko pandan. Ayun, pinapalamig natin habang tayo ay tinatapos natin yung ating ube. Okay guys, ito na yung ating ube ice candy. Ayan. So tatanggalan ko pa siya ng buntot. Ayan, diba? Ayan. Violet na violet. Tama lang ang tamis niyan, guys. Isunod naman natin yung ating buko pandan.